So, good morning mga kapadyak. At ngayon ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. At as usual, ay nandito tayo sa Manila Memorial Park. At pauwi na tayo galing ng panggabing trabaho. So, time check ay alas 6 na ang umaga. At marami na rin ang mga nagja-jogging dito sa Manila Memorial. So, yan ang sitwasyon ngayon sa Manila Memorial at marami na rin mga nagja-jogging. Lalo na dun sa may part na monument nila. Ayan. So, everyday na talaga natin itong ginagawa. Pagkatapos ng trabaho ay diretso tayo dito para makapagpawis ng konti. So, yan. Ito yung magandang part ng Manila Memorial. Pagka gusto mong mag-jogging, malawak ang lugar na ito eh. So, halos ilang buwan na rin ako pabalik-balik dito. At nagpapapawis tayo. So, yan. So sa mga malapit lang dito sa Memorial, gusto nyo mag-jogging, mag-walking, talang kayo dito. Ang open ng Memorial ay alas 6 ng umaga. Ayun. So mag-usap ulit tayo about sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At ito naman ay aking pansariling opinion. At gusto ko lang ilahad yung aking damdamin ukol sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating usapin ng politika. So, ang nangyari kahapon ay nagkaroon na ng special session sa Senado at inaasahan natin na makapagluluklok sila ng bagong liderato dahil bumaliktad si Joel Villanueva, sumanib sa Gatchalian Block. Kaya naging 30 na yung kanilang bilang, sapat para mabago ang liderato ng Senado at nakuha nila Win Gatchalian ang Senate Presidency. Nabago na rin ang mga committee at ang Blue Ribbon Committee ay napunta talaga kay Erwin Tulfo at ang kanyang vice chair ay si Kiko Maching Pangilinan. So yan na, tahimik na sila at wala nang threat na sinasabi nila sa Senate. Yun, nakuha na nila ang gusto nila. At dahil sa nakuha nila yung pinaka makapangyarihang committee, Blue Ribbon Committee, ay tiyak na hindi na madirinig uli ang ukol sa flood control anomaly. Kita nyo naman yung ginawang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo na sa halip na panigan, busisiin yung mga nagsiwalat ng mga katotohanan, yung Brave 18, ay sila pa ngayon ang kinakasuhan at pinapawalang kabuluhan, o di kaya ay nagsisinungaling yung mga Brave 18. Paano? Isa si Erwin Tulfo sa mga pinangalanan na nabigyan ng maleta. So ganyan ang nangyari mga kaibigan at mga kababayan. Mabuti na lamang at nagkaroon ng press conference doon sa Double Gem sa Mandaluyong ang Brave 18 sa pangunguna ni dating Congressman Mike Defensor at ni Atty. Baligod. At doon ay naisiwalat at napangalanan pa ang iba pang mga sangkot sa anomalya. Nga lang, after nun, sabi nga nila, paano na ngayong hawak na nila ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Paano pa madidinig ang iba pang mga katotohanan, sapagkat
binabantaan nila yung mga witness eh. Lalo na si attorney NBI director Matibag. Ano yun eh, binabantaan niya yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, at yun na nga ay gustong kasuhan itong mga magigiting nating sundalo. So ang atin na lang magagawa ay magmatsyag, magbantay, at nawa ay lumabas sa tamang panahon ang katotohanan. Ayun. So nakakalungkot lang isipin na ganito ang nangyari sa ating bansa dahil sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang taong bayan mismo ang naghihirap. Sila yung nasa marangyang pamumuhay, samantalang yung mga ordinaryong Pilipino ay nasadlak na rin talaga sa pagdurusa, lalo na yung mga naaapektuhan ng pagbaha, lalo ngayon na tag-ulan na. Sigurado ay babahain muli sila, lalo na dito sa Bulacan. Ay maraming mga parte dito sa Bulacan na binabaha kapag lalong dumarating yung mga bagyo at mga kalamidad. Ang sitwasyon ngayon dito sa Manila Memorial Park. So ngayon ay saka ako na pag-uusapan muli yung patungkol sa usaping pampolitika, dahil totoo naman na wala namang nangyayari. Kung sino pa yung nagsasalita ng katotohanan, sila pa yung mga inuusig at pinaparatangang mga sinungaling. At higit sa lahat ay sila pa yung gusto na ipakulong. So pauwi na tayo mga kaibigan at mga kababayan. So ayun, panalangin na lang natin na maging mabuti, matiwasay ang ating bansa at mapanagot yung mga dapat managot, at ang pinakautak ng mga katiwalian sa gobyerno. Ang ganda dito. Ayun, ang ganda ng bahay ng patay. Mas maganda pa sa bahay ng ilan sa nakikita ko. Ayun. So ayan na yung gate, at diretso na yan papunta sa main gate sa may Maria Lourdes subdivision. So ayan. At unti-unti na ang sumisikat si Haring Araw. Ikot muna tayo isang ikot pa para din di na masayang yung ating punta dito. So ayun. Ang ganda oh. May mga kasama pang aso yung iba. Alright. Ayan mga kaibigan, at pauwi na tayo. Tapos na yung ating pagbabike dito sa Manila Memorial. Tayo mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw ng Huwebes sa akin dito sa Manila Memorial, at ingat po tayong lagi, at God bless.